Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakuha na nga ang ebidensya laban kay Patricia dahil ginalugad ng mga kapulisan ang bahay ng Maricar na kaibigan ni Vivian. Na-recover sa bahay nito ang damit na ginamit ni Patricia noong pinatay niya si Attorney Meredith. Kaya nag-aalangan na tuloy si Attorney Zamora na ituloy ang pagtatanggol kay Patricia. Dagdagan pa nga ng pamimressure ni Patricia sa kanya. Sayang daw ang binabayad sa kanya kung hindi magagawa ng paraan ni Attorney Zamora ang lahat-lahat ng bagay. Narindi si Attorney Zamora sa mga sinasabi ni Patricia sa kanya. Naakala mo kasi ay binayaran na ni Patricia ang buong pagkatao ni Attorney Zamora. Kaya sinukuan ni Attorney Zamora ang pagtatanggol kay Patricia. Walang nagawa si Patricia. Hindi na niya alam kung paano pa niya ipagtatanggol ang kanyang sarili. Kaya nangako siya sa kanyang sarili na kung hindi kaya na manalo siya sa korte, dadalhin niya raw ang laban sa labas ng kulungan. May masamang binabalak na naman nga itong bruhang si Patricia. Nasaktuhan pa na nag-iisip si Patricia at narinig niya ang isang jail guard na halatang problemado sa pera. Kaya ito nga ang naisip na paraan ni Patricia. Ang jail guard ang gagawing paraan ni Patricia para makatakas siya sa kulungan. Pumayag naman ang jail guard sa gusto ni Patricia dahil nangangailangan talaga siya ng malaking halaga ng pera. Habang papunta na sa korte ang sasakyan ng mga pulis kung saan nakasakay si Patricia, tinambangan sila ng mga armadong lalaki at pinagbabaril ang mga kapulisan. Nakarating kay Kurt ang balita at agad naman niyang sinabi sa ating bida. Kaya naman ang ating bida ngayon ay namomroblema kung paano na naman ngayon ang gagawin nila kay Patricia. Ngayong nakatakas na naman nga ang bruhang si Patricia. Napag-alaman din nila na kaya pala nakatakas si Patricia sa kulungan dahil kasabwat niya di umano ang isang jail guard na kasama niya nung dadalhin na siya sa korte. Kaya panibagong problema na naman ito para sa kanilang lahat. Kinakabahan na nga silang lahat dahil baka kung ano na ang pinaplano ni Patricia laban sa kanila. Nagplano sila na maghihiwa-hiwalay muna dahil masyado silang madami. Kung magsasabay-sabay nga naman sila sa iisang kotse. Nagsama si Trixie, Lilet at si Era sa iisang sasakyan. Paalis na sana silang nang biglang may dumating ng mga armadong lalaki at sapilitan nilang kinuha si Lilet Matias. Nagsisigaw naman si Trixie at si Era, pero wala na silang nagawa. Dinala si Lilet sa isang malaking bahay, kung saan nag-aantay sa kanya ang bruhang si Patricia. Nagpipigla si Lilet habang hawak siya ng mga armadong lalaki, pero wala na siyang palag. Sa laki ba naman ng mga hawak sa kanya, paano pa siya makakaligtas? Lumabas sa lungga niya si Patricia at pinaglaruan niya si Lilet. Nagbihis pa nga itong si Patricia ng isang pang-judge at sinabihan si Lilet na hinahatulan niya ito ng patong-patong na kaso dahil sa pagpapahirap di umano ni Lilet sa buhay ni Patricia. Nagsisigaw si Lilet habang tinututukan siya ng baril ni Patricia. Nakaisip naman ng plano si Patricia. Tinawagan niya ang asawang si Ramir para sabihin na hawak niya ang pinakamamahal na anak ni Ramir na si Lilet Matias. Pinagpanggap pa nga ni Patricia si Ramir na iba ang kausap niya. Dahil kung sasabihin daw ni Ramir sa lahat na si Patricia ang kausap niya, pipira-pirasuhin niya daw si Lilet at hindi na makikita pang buhay ni Ramir si Lilet. Kaya naman natakot itong si Ramir sa magiging kalagayan ng kanyang anak. Pero bandang huli nga ay narinig pa din nitong si Tinang Ses
Nakausap ni Ramir si Patricia. Kaya hindi nag-atubili si Tinang Ses, nagpumilit siya na sumama kay Ramir. Nakarating sila sa lumang bahay ng mga Engano, kung saan unang napulot ni Ses si Lilet sa labas ng bahay nila. Napaka-memorable daw ng bahay na iyon dahil ayun daw ang bahay na saksi na nagkaroon ng bastardang anak si Ramir. Natuwa si Patricia dahil sinama pa daw ni Ramir si Tinang Ses. At least daw ngayon ay magsasama-sama na sila ng tuluyan. Ginapos din nila si Tinang Ses at si Ramir. Wala silang kapalag-palag sa dami ng armadong lalaki na kasama ni Patricia. Pinaglaruan muna sila ni Patricia at kung ano-ano muna ang pinagsasasabi sa kanila. Nagmamakaawa na sila kay Patricia, pero sadyang walang awa si Patricia sa kanila. Pinagtatawanan lang sila nito habang nagmamakaawa. Galit na galit naman si Ramir sa ginagawa ng kanyang asawa na si Patricia. Napakawalang puso talaga nitong bruhang si Patricia. Makasarili at walang awa. Pinakita ni Patricia ang lighter na hawak-hawak niya. Balak nga ni Patricia na sunugin ang buong bahay para sabay-sabay silang matupok ng apoy. At least nga naman daw ay sama-sama na sila sa kabilang buhay. Nababaliw na nga ng husto itong si Patricia. Nilamon na si Patricia ng paghihiganti niya kay Lilet. Kaya hindi na siya nakakapag-isip pa ng tama. Kahit pumatay nga ng tao ay handang-handa na si Patricia. Kahit sino pa ang apakan niya. Sila Kurt at Eira at Trixie, abala sila sa pakikipag-usap sa mga kapulisan. Pinagmamadali nila na mahanap ang kapatid nila na si Lilet. Hindi nila alam na pati pala si Ramir at si Tinang Ses ay bihag na rin ng walang hiyang si Patricia. Sinindihan ni Patricia ang apoy. Mabilis na kumalat at lumaki ang apoy sa bahay, kung saan naroon sila Lilet. Nagiiyak na si Lilet sa sobrang takot nila. Ubo na rin sila ng ubo dahil sa kapal ng usok na bumabalot. Iniwan sila ni Patricia at umalis ito kasama ang mga tauhan nila. Nalocate naman agad ng mga pulis kung saan posibleng dalhin ni Patricia ang mga bihag niya na sila Lilet. Dito nga ay agad nila itong pinuntahan para mailigtas pa at madakip na si Patricia. Habang wala pa ang mga kapulisan, palaki na ng palaki ang apoy sa buong bahay. Halos hindi na sila makahinga sa sobrang kapal ng apoy na bumabalot nga sa loob ng bahay. Tuwang-tuwa naman si Patricia dahil sa wakas ay mawawala na raw ang mga taong hadlang sa kanya. Naglakad sila paalis ng kanyang mga kasabwat. Makaligtas pa kaya ng buhay si Lilet, Ramir at si Tinang Ses? Sad ending ba itong Lilet Matias, Attorney at Law? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.